Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Saturday morning. Grabe yung balita. Sensya na kayo, ni tayo nakapag-update kagabi ha. Medyo may lakad kasi ako kagabi. So at ayun na nga, medyo ano pa tayo, tuliro. Tuliro, pero ang lupit ng news natin ngayong umaga mga idol. Pagtingin ko pa lang antindi na mga lods, hindi pa nagtag sa akin. Shoutout sa mga nagtag sa akin ng news ha. So eto na, unahin na natin mga idol. Sabi dito, nag-post na si Brad Garlinghouse mga idol. Tapos na ang lahat. Tapos na ang relasyon. Sabi dito mga idol, Ripple is dropping our cross appeal. No? And the SEC is expected to drop their appeal. As they previously said, we're closing this chapter once and for all and focusing on what's most important, building the Internet of Value. Ito yung pinakamalupit dyan, no? Sasabihan ka ba ni Brad Garlinghouse ng lock-in kung wala-wala lang, mga idol? No? Lock mother father in, sabi niya, mga idol, oh. Grabe yan. So ito sa tingin niyo ba, kasi start na to, mga idol, no? Mag-July na Ano ba yung sabi nito mga lods, no? Ano ba yung sabi ni David Sachs? July will be a big month. Diba? Ayan. Mga idol. Mag-start na tayo. Sabi nga, dito pag tinignan niyo yung mga comment dito, puro bullish lahat, mga idol, no? Light at the end of the tunnel. XRP holders are different breed. The most resilient crypto holders in the entire space. Don't give up, warriors. We're almost there. Naku, ayan na. Nag-lock in na si Brad Garlinghousing. Ganda ng apelyido talaga ni Brad Garlinghouse. Garlinghouse. Ayan ha. Ano na to? Anong tawag dito? Bullish eye. Anong tawag dito? May isang tawag dito may ganyan na si Brad Garlinghouse, mga idol. Lucky na tayo. Sa tingin nyo, mga lodi, sabi dito, case is over. Now bring on those NDAs. So, ayan 589 confirmed. Thanks, Brad. We're gonna win so much. You may even tired of winning. Eto na no? Puro lock-in na, mga idol, no? This chapter closing is huge. XRP can focus on solving global payments. 323 trillion problem still sitting wide open, no? Wide open. Thank you, sabi niya. Sa tingin niyo mga idol, yung Ripple, yung XRP, yung price ng XRP, ganito yung magiging kilos, mga idol. Slowly uptrend. Sa tingin ko hindi, mga lod. Sa tingin ko lang biglang God candle yan sang araw. One day, God candle siguro. Dahil doon maraming mapa-price out, maraming may iwan. 'Di ba? So dapat ready ang inyong bag. No, naka na ba kayo? Nakabudega na ba kayo ng matindi, mga idol? Baka maiwan kayo niyan. Sobrang solid ng news na to, mga idol. Pagkagising ko pa lang kasi kagabi habang nagiinom ako, bagsak to ganyan siya kaya lang ngayong paggising ko, di ba, sobrang tindi. Sabi nga dito, mga idol, it's all over. Red Rover. The SEC dropped its appeal on March 19, 2025. Ripple dropped its cross appeal on June 27, 2025. One of the biggest legal fights in crypto history is done. XRP sold on exchange is not actual security. It's not a security. Ripple pays penalty on institutional sales. This could open the door. Ito na yun. This could open the door for BlackRock and Fidelity to bring XRP products to markets. Stay tuned, sabi niya, no? Masahin ko lang to Ripple and SEC and legal battle. Ripple has officially decided to drop its cross appeal against the SEC, effectively bringing their years-long legal dispute to a close. This move follows Judge Annalisa Torres' rejection of a proposed settlement that would have reduced Ripple's penalty and lift the injunction. Ripple CEO Brad Garlinghouse confirmed the decision, stating, "We're closing this chapter
once and for all, and focusing on the most important, building the Internet of Value. Legal status of XRP clarified, no? Legal expert emphasized that the SEC case now target on only Ripple as a company, not XRP as an asset. Yun ang malinaw dyan. The court's previous ruling that XRP is not a security remains intact and unchanged. Unchallenged pala. The only unresolved matters were related to Ripple's institutional sale practice, not token itself. Ripple's chief legal officer and other legal commentators note that the judgment does not affect XRP status on non-security, no? And the SEC has already withdrawn its appeal on programmatic sales, mga idol, no? Sa akin lang kung ikaw matagal ka ng holders ng XRP, mga idol, congratulations agad, mga lodi, dahil sa tingin ko ito na yung start. Kasi once na maging ano na to, i-drop na talaga to, mapirmahan or something na, yung mga institution na ano na, kumbaga wala na silang pag-aalala sa Ripple o sa XRP kasi tapos na. No, one of the the most controversial case sa mundo ng crypto, 'di ba? Tapos ngayon matatapos na 'yan, mga idol. Lang din yung hinihintay ng BlackRock sa tingin ko mga idol, yung kaso na to na matapos. Once it's done, di ba? Ganun na 'yan, mga idol. Magugulat na lang tayo na mag-a-announce na sila ng ganito na partner na ganyan, partnership na ganito, yung mga big hedge fund. No? Grabe, mga idol. Ano sa tingin niyo to, mga lods, no? Hindi nga ako nakapag-trade kasi wala hirap mag-trade kapag basag Ngayon lang ako nabuo. Hindi pa nga lang tulog ko. Tradisyon, mamaya babawi tayong tulog. Pero grabe to, gusto ko talaga malaman niyo tong balita na to na pinost ni Brad Garlinghouse. At meron pa akong i-share sa inyo na malupit, mga idol, no? Kasi ito good news na to, wala nang cheche-bureche to, mga idol. Onting waiting na lang yan. It's either any day now, no? Makikita nyo na yan na lilipad ng malupit, mga idol, no? Pero siyempre July, ayun nga yung sinabi ni David Sachs ngayong July, no, is magiging matindi ang ating crypto world. So ito gusto kong marinig nyo to, mga idol, no? Kasi sabi dito, YouTube is finally demonetizing fake AI trailer channels. Kasi sa YouTube, dahil nga pwede ka na gumawa ng mga AI na video. Alam niyo yung sikat sa atin ngayon na mga kumakalat, yung ini-interview si Mang Juan, 'di ba? Tapos yung mga OFW sa Egypt, 'di ba? Mga ganon, mga idol, no? So madali nang gumawa, pero yung mga ganon hindi yun bawal, no? Yung mga sa Egypt, yung mga sarili mong isip na gagawa ka ng AI, hindi yun bawal. Ayun yung gusto kong ituro sa inyo, mga idol, no? Sa mga masisipag diyan, no? Sa mga masisipag diyan, ay, but may plus, sorry. Libre lang to, mga idol. Pwede kang gumawa ng mga ganyang video ng libre lang. No, pwede kang mag-content. Marami nang nagko-content ngayon ng ganito at kikita ka sa YouTube, no? Ang gusto ko kasi marami namang tutorial Maraming tutorial yan Tagalog. No, pwede kayong gumawa ng mga ganitong video. Nasa inyo na lang kung gaano kayo kakulit, kung paano nyo papatawarin yung mga tao, pwedeng English, pwedeng Tagalog. Pero sa napanood ko, sige na, sabihin ko na, idol ko naman yun Ito na lang. Kasi napanood ko to, mga idol, kahapon bago ako umalis. Sabi ko, isi-share ko nga to sa inyo para sa mga masisipag dyan, mga idol. Ay, isang words lang ba yun? Ba't sari-sari store? Sorry guys. Panoorin nyo to si Idol. Kasabayan ko to dati sa Axie. Panoorin nyo yung
Yung ito. Pwedeng pumaldo. Ayan, tuturo niyo yan, no? Paano kumita sa Bio3. Ayan, no? Panoorin nyo to, mga idol. Kung masipag ka, gusto mo maging YouTuber, gusto mo malawak yung imagination mo, tapos free lang, gagamit ka ng app, no? Kumbaga, panoorin nyo to, mga lods. At hindi lang siya, maraming tutorial dyan, mga idol ng ano, ng Bio. Bio ba yan? Ayan. Tagalog tutorial. Ayan. Ayan, kita nyo, marami. Maraming nga, ayan, yung mga ganyang video. Ngayon, ang maganda lang kasi dun kay Idol, kay Dagdag Kita, ang tinatarget niya kasi is foreigner, so US. So, nagbigay siya ng tips dun kung paano matarget mo yung mga mga foreigner. No, kasi mas malaki nga naman yung ano doon, yung ads doon, mga idol, no? Pag sa foreign yung nanonood sa'yo kaya sa Pinoy, 'di ba? So, ano mo lang, kung ikaw lang talaga komedyante ka or something na masipag ka mag-edit, kikita ka sa YouTube, mga idol. Parang nagbigay sila ng content. No, kung ikaw nag-isip ka ng content, hindi ako marunong maganto, ayoko ng ganito, ayoko pakita yung mukha ko or something na ganyan. Eto na yun, mga idol, yung content na to. Sa mga gusto lang mag-content ng ganito, mga lodi, lawakan nyo lang yung mga nakakatawa. Kasi meron ako dito sa Facebook yung mangwan, propose ko nga. Ay, sa ano ko. Ayan o, yung tatanungin, yung ganyan, paparin ko lang sa inyo ng konti. Hindi ko alam kung napanood nyo na to mga idol Hindi ko alam. Pero tawan-tawa ako dito. Ang daming ganyang video Kung ikaw ang magiging presidente, anong unang gagawin mo? Pause muna lahat, inom tayo para kalmado ang desisyon. Yung mga ganyan. Ang haba niyan, iba-iba yan. Sir, paano mo hinaharap ang inflation? Tinitigan ko lang ang presyo ng bigas, tapos ngumiti, sabay lakad palayo. Yung mga ganyan. So kung gusto mo ng mga ganyan, mga idol, pag-aralan mo yun. Ito. Madali lang siya, mga idol. Kung baga, kahit sa cellphone kaya Ay, hindi ata sa cellphone, hindi ko alam Pero kasi ang ginagamit kasi ni Dagdag Kita, browser Ayan. No? Kumbaga, may chance kang kumita dito, mga idol, sa Bio3 na yan. Alam ko, pero sa tingin ko, dahil sumikat yung app na yon, marami pang mga susunod na version yan. Kailangan lang maging updated kayo sa mga ganitong application. No? Panoorin nyo, mga lods, mga nakakatuwa. Para sana makatulong din sa inyo kung talagang gusto nyo kumita, di ba? O, ayan. So, ito naman. Ayun, lupit na. Balik tayo sa sa mga trending. Sabi dito, mga idol, China unveils 0.6 cm mosquito-like spy drone design for stealth mission. Tignan niya, ang liit niya, no? Mga idol, stealth drone. Di ba? I-spyan ka, lumilipad. Pero mapapansin mo to pag gaganito. Pero maliit lang, sinlaki lang ng kuko niya. Sipin nyo, kuko niya. Sinlaki lang ng kuko niya. Diba? Kailangan lang talaga, malupit yung driver niyan. No? Grabe na talaga yung advance ngayon. No? Pinag-uusapan namin kagabi, nag-iinom kami. Tayong pinakamatindi ngayon na magiging weapon, no? Yung most ngayon, powerful or deadliest weapon is drone, no? Yung talagang control, no? Parang kinokontrol mo lang, hindi mo na kailangan ng tao. Kumbaga, long range siya, weapon na kaya mong kontrolin, di ba? Sobrang advantage nun, mga lods, no? Ang ganda nito. Kaya lang China yung may gawa, no? So hindi natin alam kung matibay. Baka ano to. Ano ba yung binibilan natin dati na shop? Nagawa sa China. CDR King. Ayan, CDR King. Ayan. So, interesting tong news na to, mga lods, no? Tapos ito naman, sa YGG, OKX is reportedly considering an initial public offering IPO in the US. Oy, grabe. Magiging ka-level na siya ng Ayan the top exchange resumed US operations last April amid a more favorable regulatory environment. An IPO would put
OKX alongside Coinbase and Circle, di ba? Whose share prices have performed well recently. Alam niyo sa Pilipinas, marami ring gumagamit nito mga idol Yung OKX, no, marami ring gumagamit nito kasi ako kasi iba, 'di ba? Alam niyo naman, Bitget ako. So, yung OKX, marami rin nagsasabi sa akin na goods din naman siyang gamitin, ganyan. Pero ito yung matindi. The report comes as an Asian country such as Thailand and Philippines seek to block exchange after passing stricter regulation for cryptocurrency. Huwag nyo naintindihin yung Pilipinas, mga idol, no? Kasi wala talaga, mahirap kanya-kanyang diskarte na lang tayo. Parang ganun. Mga lods, no? Hindi na-appreciate ng yung mga magagandang crypto exchange mga idol So ito, good news din to. Markets now see a 93.6% chance of a Fed rate cut by the September, no? FOMC meeting per CME FedWatch. That's up 88% just days ago kasi ilan lang yung anong nakaraan Kumbaga, hindi sila naniniwala na magkakaroon ng cut rate Ngayon meron na, tumaas na yung chance. No, 93.6% na, almost No, almost sure. Rate cut bets are accelerating and the crypto market is watching. Ayan. Siyempre, goods yan. Kaya lang, si Trump, double L ba yung Powell? May sinabi ulit si Trump kay Jerome Powell Ito ba yun? Jerome Powell now says with more trade deals, he will cut interest rates. Ayan na. Trump scared him. Nako, ang tanong kailan? No, ngayong July ba? No, ngayong July o talagang papaabutin niya pa ng September? Ganun yan, no? Sabi niya rito nung nagsalita siya, Trump just mocked the crap of the Fed Chair Jerome Powell for not cutting interest rates. Sabi dito, mga idol, no? He goes, I'll be to see, I like to see cost come down. Well, he could lower the interest cost by $900 billion a year. All he has to do is lower rates. And everybody saying, I was watching some of the business shows today and they're saying, Trump's right. He should really be cutting. The country's doing well. We have no inflation. Now, despite him, we're doing great. But if we got the rates down, we would be a rocket ship. No, parang, nako. Si Jerome pala, si Jerome Powell, isa sa magiging catalyst natin to talaga, mga idol. Sana makumbinsin ni Trump to, mga lods, no? Sabi niya rito, President Trump calls for Jerome Powell to resign. I love for him to resign. He's done a lousy job. Ayan Ito yung sinahanap ko. Ito yung nabasa ko kanina Sabi niya rito ni President Trump says Fed Chair Jerome Powell is a stubborn mule and a stupid person. Grabe. Ito ata yun. Pakinggan ko nga. Gusto ko, wag na. Gusto ko marinig kung paano niya sinabi mga idol Alam mo naman si Daddy Trump And without us, everything blows up. We sort of control the world in that sense. But we have a guy that's just a stubborn mule. Ayun. And a stupid person. Dito pala banda. Control the world in that sense. But we have a guy that's just a stubborn mule and a stupid person that is making a big mistake. He's making a mistake. And it lasts for years because when you do the debt. Now, grabe, no? Parang narinig ko lang kanina yung kung paano trash talkin ni Trump si Jerome Powell. Parang ganun din trash talkin ni Sara Duterte yung gobyerno. Sino nakapanood nun? Napanood nyo ba yun? Yung sinabi ni Sara na hindi ko alam kung sinasadya nila o kung bobo lang talaga yung nasa gobyerno Gumanon siya, di ba? Sabi ko, uy, grabe yun Trash talk on. Mga lodi.
Sa Pilipinas, sumasabay na sa trash tukan. Grabe. So, ayan. Tapos, eto naman, mga Lodi, isa to sa mga sobrang interesting nung video na to. Sabi dito, as announced today, the European Central Bank has already started testing the XRP ledger. I think I know what Ripple's banner means. The European Central Bank and Wall Street are going to use XRP ledger. Is Wall Street next? No, kasi syempre go na yung ECB, mga Lodi, o yung European Central Bank, matik na yan eh. 'Di ba? Pero ngayon, kasi ito yung talagang ng Ripple, may Wall Street na nakalagay. The majority of society has a below average IQ. 50% of the population is dumber than average, my friend. And we are amongst all of them. We're amongst all of them. Yep. This is high IQ shit. I'm not trying to be like float my own boat. That's not, no. Trying to understand crypto in and of itself is high IQ. Yep. Then trying to understand banking as a whole separate thing is high IQ. And putting crypto, investing, and banking together into one thing, you're phenomenally ahead of the game. And then to have the balls to risk it on a coin that has gone through an SEC case when memes and dogs are going to the moon in JPEGs, dude. I understand. Do you? I think you understand. Narinig niyo ba yun, mga Lodi? No? Tignan ko nga yung ng Ripple. Ayan. Ito yung niya, di ba? Yung kanyang parang timeline. Timeline ba tawag dito? Wall Street. Nako, mukhang sobrang solid talaga ng Ripple, mga Lodi, pag natupad lahat ng mga plano. I'm not a financial advisor, mga idol, tandaan niyo yan. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbudega o magbenta o mag-hold ng mga coins dahil sa sinabi ko. Do your own research. Tayo ay nagbabasa lang ng news dito, no? At nagbabalita. Eto, hindi ko kasi napanood to eh. Gusto ko, panoorin ko nga to. Basahin ko muna yung caption na. Ripple versus SEC is just a theater. While retail panics over headlines, the tech is quietly being adapted behind the scene. We exposed this playbook years ago. I don't watch the case. I already understood the agenda. This was never about clarity. It's about control. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. Parang yung SEC yung bantay, Ripple to. I command you, as King of the Britons, to stand aside. I move for no man. So be it. So be it. Yun lang pala yun. Nakala ko naman yung video na yun. Nagandahan lang ako dito sa sinabi dito ni Bersan eh. No? Sabi niya rito, this was never about clarity, it's about control, no? So ayan. At ito, bagong nakita ko lang nito ngayong umaga. Postal networks are about to go crypto native. XRP could turn your local post office into the world's fastest remittance hub. You ready to cash out the old system? Magana pa ba yung mga post office dito sa atin? Sa Pilipinas? Mukhang hindi na ata eh. Oh. Grabe. Kung titignan natin, isi-search natin ngayon yung mga partner ng Ripple. Sobrang dami na siguro, mga idol. Bukod sa banks, pati yung mga institution, pati yung mga ganito, na mga company. Sobrang dami na siguro, mga idol, no? Habang tama yung sinabi ng isa eh, habang tayo, habang yung iba nababaliw sa mga meme coins, sa mga NFT, no? Hindi nakikita yung tunay na pwedeng mangyari. 'Di ba? So, alam niyo naman kung ano yung internet of value, mga idol, 'di ba? Sinabi na nga mismo ni Vitalik yan eh, mga lods eh. Ano to? Most people have no idea what the internet of value truly means. A new global financial system is emerging. Payments, real-world assets, derivatives, everything is moving to the blockchain. Imagine if XRP captured just 10% of this growing market, the potential would be massive.
Inin niya, no? Oh, 'di ba? Sobrang tindi. Senate calls crypto internet 3.0, calls it the internet of value. Wala na yung ano, ito 'yon yung hinahanap ko. Si Vitalik, no? Siya mismo yung nagsabi. That's really what Ethereum is. You know, people talk about things, talk about cryptocurrency 2.0 being like the internet of value. We're not the internet of value. Ripple is the internet of value. Oh, 'di ba? Sinabi niya, we're not the internet of value. Ripple is the internet of value. Talk about cryptocurrency 2.0 being like the internet of value. We're not the internet of value. Ripple is the internet of value. We're an arbitrary processor for state transaction functions. Maski si Vitalik, alam niya, dati pa yan mga idol So matagal na talaga, matagal na yan mga idol. Ngayon lang magpi-play. No? After 4.5 years yung kaso, matatapos na rin sa wakas, mga taragis na yan. Brad Garlinghouse is withdrawing his cross appeal. So ayun na mga lods, no? Sa akin, ang araw na to o ang umaga na to ay goods sa akin to, no? Goods na goods, mga idol, no? So mamayang gabi, promise mag-update tayo. Sensya na talaga hindi ako nakapag-update kagabi. Pero mamaya babawi tayo mga idol, no? Update ulit tayo. So ngayon, goods na goods ang news natin. Sana na-enjoy niyo yung video natin mga idol. Sa mga wala pang crypto exchange diyan, no? Check niyo yung description natin diyan sa baba mga lods, no? Kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. Huwag niyo kalimutang i-like yung ating video. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Stevie, subscribe to Jeb Love if you want to subscribe to me. And it's the link in the description. Also, thank you all for watching on my dad's video. So, peace.